Hi everyone! Nakauwi na nga ako ng bahay. Galing tayo ng palengke. Itong isda nga yung nabili natin. Hindi ko nga alam kung anong tawag sa isda na to. Akala ko kasi sapsap to. Pero nung bumili ako dun sa suki ko, sabi ko sapsap po ba yan? Sabi niya hindi daw yung sapsap. Iba daw yung sapsap. Mas masarap daw to kaysa sa sapsap. O diba? Nakailang sapsap na ako. O rap sapsap. O rap sapsap. Kuri 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 sap sap sap. Charot. First time ko nga lang pala makaluto ng ganitong isda ngayon. Medyo mahirap siya linisan kasi masyado siyang maliliit. Tapos masakit din siya sa kamay. Sabi nga sa akin ni Manong doon, kahit hindi ko na daw tanggalan ng hasang, okay lang daw. Pero ayoko kasi masyado kasing malansa kapag hindi natin tinanggalan ng hasang to. Baka instead na masarap yung luto natin, ipumalpak dahil malansa masyado. Kaya para sure, tinanggalan ko na lang din ng hasang. Meron kasi akong kasabayan na bumili nito. Medyo may edad na si nanay. Bumili rin siya nito. Siya yung unang bumili, tapos bumili na lang din ako. Sabi ko kasi mukhang masarap to paksiwan, tapos sabawan. Ang sabi lang din sa akin ni nanay, kahit hindi mo na natanggalan ng hasang yan, hugasan mo lang, okay na yun. Pero yun na nga, ayoko, hindi ako comfy kapag di matanggal yung hasang. Naggayak na nga rin pala ako ng mga ingredients na ating gagamitin sa ating isda. Naghiwa na tayo ng bawang at sibuyas, tapos luya, sili at kamatis. Hindi ko na binalitan yung ating luya, pero grenache ko naman ng maigi yan. Nagsalang na nga rin pala tayo ng tubig dito at nilagay ko na rin yung mga ating ingredients. Nilagay ko yung kamatis, luya, sili at sibuyas. Syempre, hindi tayo maglalagay ng bawang dito kasi sabaw to. Tinakpan ko na rin muna, tapos hintayin natin siya hanggang sa kumulo. At after ilang minuto, kumulo na siya, nilagay na natin yung ating isda. Hahatiin natin to, syempre, kasi yung isa papaksiwin natin. Tapos eto sabaw. Alam nyo naman, kailangan ng sabaw ng aking junakis. Kumakain nga rin pala yung anak ko ng paksiw, pero sabaw nga lang, hindi siya nag-iisda. At heto nga kumukulo na yung ating ulam, kaya nilagay ko na rin yung gulay. Hindi ko nga pala alam kung anong tawag sa gulay na to, pero ito na lang kasi yung available dun sa suki rin na binibilihan ko. Isang klase lang. Actually, isa na lang to, kaya binili ko na. Kesa naman na wala akong gulay na ilalagay dito, kaya pwede na rin to. Ang importante, masarap yung maging resulta. Naluto na nga yung ating sabaw, kaya sinalang ko na rin itong paksiw. Nalagay ko na nga rin pala yung mga ingredients na sili, bawang, sibuyas at luya. Hindi ko na napakita sa inyo. Naglagay na nga rin pala tayo ng suka, tapos konting asin, tsaka konting tubig. Naglagay nga rin pala ako dito ng konting mantika. At hinalo-halo na nga rin muna natin siya, tapos hihintayin na natin siya na maluto. Hindi ko na nga rin siya patutuyuan, sinadya ko talaga na marami siyang sabaw. Kasi ito lang naman yung inuulam niya, sabaw, kaya okay na to. At naluto na nga yung ating ulam, kaya tayo naman yung kakain. Nauna na nga pala kumain yung anak ko, inuuna ko siya kumain kasi kung siya lang mag-isa kakain, ay naku, aabutin talaga kami ng siyam-siyam. Napakatagal kasing kumain ng anak ko, bukod sa matagal, medyo makalat pa to siya kumain. Kaya ang ginagawa ko, minsan pinapauna ko na lang siya kumain kasi sinusubuan ko pa siya para mabilis, tapos para kumain siya ng maayos. Kasi pag siya lang yung kakain, bukod sa matagal, hinahaluan niya kasi ng laro, kaya natatagalan lalo. Medyo pahirapan nga rin pala yung ulam natin ngayon. Paano ba naman ang daming tinik? Pero okay lang naman kasi masarap naman siya. Saktong-sakto lang yung pagkakatimpla ko. Yun nga lang, pahirapan kumain kasi maya-maya luluwa ka ng tinik. Nung bata pa kasi ako, minsan nag-uulam kami ng sapsap na isda. Kaya akala ko sa mga ganitong isda, basta ganito siya kaliliit, akala ko sapsap na yung tawag sa ganun, pero hindi pala. Napakasarap kasi minsan mag-ulam ng mga ganitong isda. Medyo matinik nga lang siya, tapos pahirapan yung kain niya, pero okay lang naman, paminsan-minsan lang naman eh. Paksiw nga pala yung nilafang ko ngayon, hindi muna ako nagsabaw. Kasi parang wala lang, mas feel ko lang kumain ng paksiw ngayon. Masarap lang sumipsip. Char! Ngayon ko nga lang din napansin sa video, namumula pala yung isang mata ko. Hindi ko alam kung ano nangyari dito, pero medyo namula siya. Siguro may pumasok lang na alikabok or something. Pasensya na nga rin pala kayo kung luwa ako ng luwa. Hindi ko alam kung nakakaderder ba ako kumain. Ang tinik kasi. Sakit pa naman sa lalamunan kapag natinik, para kang aso na magaganyan-ganyan.
O, di ba nakakadiring pakinggan, kaya mas okay na mag-ingat. Wala pa naman akong saging dito na kapag natinik ako, kakain ka daw or lulunok ka ng saging para sumama yung tinik, ganun. Eh, wala tayo saging, oy. Naubos na kasi yung saging ko, eh, hindi na kinaya ng budget natin ngayon, kaya hindi na rin tayo nakabili ng saging muna. Siyempre, kailangan natin magtipid-tipid. Ang mamahal pa naman ng mga bilihin ngayon. Uy, pero may good news. Ang ating bigas, medyo bumababa na yung presyo. Hanggang kailan kaya na? Siyempre, pagkatapos ng eleksyon, pero wag naman sana, okay na magmahal yung mga ibang bilihin, pero wag lang sana yung bigas. Kasi yung bigas importante sa atin yan eh. Pero siyempre, mas okay pa rin sana kung mas bumaba yung ating mga bilihin para naman yung ating 1,000 eh marami na tayong mabili. Kasi sa 1,000, sobrang konti na lang yung mga nabibili natin eh. Hindi kagaya dati sa 1,000, marami ka nang mabibili. Tapos na akong kumain, so yun lang. Thank you so much for watching. Bye-bye!